Kind Warriors, hello. Alam niyo ba kung sino ang tunay nating kakampi sa journey na ito? Sa paglaki, sa pagdevelop, at sa pag-asenso ng ating mga anak. Sila ang tinatawag na developmental and behavioral pediatrician o minsan ay neurodevelopmental pediatrician. Um, ano ba yung role nila? Parehas silang espesyalista na tumututok sa neurodevelopmental conditions ng mga bata. Ito yung mga kondisyon na may kinalaman sa pag-iisip, kilos, pakikisalamuha, at improvement, no? Ang kaibahan lang, ang neurodevelopmental pediatrician ay may dagdag na training sa neurology. Kaya bukod sa behavioral at developmental aspects, no, mas sanay din sila sa mga brain-based conditions tulad ng epilepsy, ng seizures, at iba pa. Ano nga ba yung ginagawa nila, no? Kasama sa mga kondisyon na madalas nilang sinusuri 'no, at, tulungan ay yung mga may batang may ASD or Autistic Spectrum Disorder, mga batang may ADHD, mga may speech and motor delays, mga merong learning difficulties, mga batang may behavioral at emotional challenges, mga batang may sleep problems and feeding difficulties, and mga batang may sensory processing difficulties. At pati na rin yung mga may Tourette syndrome at iba pang related concerns. Pero tandaan natin mga kind warriors, no? Ang diagnosis ay hindi label, no? Hindi ito sentensya. Isa itong gabay para sa ating mga magulang para mas maunawaan natin kung paano natin matutulungan ang ating anak sa pinaka-effective na paraan. At kung sakali man no, yung diagnosis isn't clear yet, no? Minsan sa unang consultation wala pa talagang malinaw na diagnosis eh. Ayos lang 'yon 'no. Ang mahalaga, nagsisimula na tayong mga magulang sa pagkakaroon ng acceptance at pag-unawa. Doon pa lang 'no, isang malaking-malaking hakbang na 'yon, upang sa gano'n 'no, malaman natin kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga anak. Ang mga developmental o neurodevelopmental pediatricians ay nagbibigay ng holistic explanation at mga recommendations 'no. Ibig sabihin hindi lang nila tinitignan ang bata bilang pasyente 'no, tinitignan nila yung buong kwento kasama ng pamilya, ng environment at ng sitwasyon. May priority, inuuna nila ang pinaka-urgent na kailangan tugunan para mas mabilis ang progress ng bata. Hindi lang nila tinitignan ang mga symptoms 'no, kundi pati ang ugat ng problema. Ano nga ba ang nangyari sa bata 'no? Bakit ito nangyayari? At ang nagpapabuti o nagpapahirap sa kanya 'no? Kasama rin dito ang pag-alam ng strengths and weaknesses ng bata dahil bawat bata ay may sariling, skills or potential sa mga bawat bagay. Ngayon 'no, 'pag nalaman na natin mula sa findings, maaaring magbigay ang doktor ng referral sa mga targeted therapies tulad ng occupational therapy, ng speech therapy, ng behavioral therapy or physical therapy. No? Pwede rin silang magrekomenda ng school placement or learning support at magbigay ng parent coaching sa mga magulang, no? At mga home routines. At kung kinakailangan, no, minsan nagbibigay din ng laboratory requirement or test, no? At kung kailangan ng tulong ng ibang espesyalista, nagre-refer din sila. So, tandaan natin, kind warriors, no? Sa unang consultation, ah yan yung simula pa lang ng paglalakbay natin sa journey ito. Habang lumalaki yung bata, nagbabago ang kanilang pangangailangan at patuloy din nilang inaayos at ina-update yung doktor and gumagawa ng plano yung mga doctors para sa anak natin. Isa itong hakbang sa bawat yugto ng kanilang growth dahil ang development ay hindi naman pabilisan 'no, ito ay journey at sa paglalakbay na ito 'no, hindi natin kailangan maglakad mag-isa 'no, kaya kailangan natin ng kakampi kagaya nila. Kung gusto mong makahanap ng mga certified developmental pediatrician or kayo ay kumukonsulta na sa mga
developmental pediatrician. Maaaring i-comment down below ninyo kung sino ang developmental pediatrician nyo para sa ganun, no, makapag-share tayo sa ating mga kind warriors na nahihirapang maghanap ng mga doctors. Alright? Peace.